Dumipensa naman ang ilang kongresista laban sa mga bumabatikos sa Kamara ukol sa isyu ng umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Para naman sa isang House leader, napapanahon na para magpatupad ng isang malakihang master plan ang pamahalaan ukol sa tamang pagtugon sa baha. Yan ang sentro ng balita ni Mela Lesmoras. Sa unang bugso ng investigasyon ng House Tri-Committee o Infracom sa Setyembre ukol sa umano'y maanumalyang flood control project sa bansa, binigyang diin ni Tricom co-chair Joel Chua na hindi lang pagpapanagot sa mga dawit sa issue ang kanilang target, kundi nais din nilang bumuo ng mga bagong panukalang batas para maiwasan na ang baha at mapigilan na ang korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Kung ano yung makikita po natin na mga loopholes sa mga kasalukuyang batas natin, yun ang dapat na punan natin. 'Di ba? Kasi bakit may mga nakakalusot na ganitong klaseng mga programa? Bakit may mga ghost project? 'Di ba? Mungkahi pa ni Chua na papanahon na rin para magkaroon tayo ng flood control master plan. Lubos itong makatutulong lalo na ngayong sunod-sunod ang bagyo. So sa akin po paniniwala, dapat magkaroon talaga ng isang malaking master plan. Nang sa ganun, malaman talaga kung ano talaga ang kailangan at magiging solusyon. Kasi kung gagawa lang tayo ng mga programa, tapos hindi naman talaga masusolusyonan ng matindi, baka nagsasayang lang tayo ng pondo. Pero hindi pa man nagsisimula ang investigasyon ng Kamara, may ilan ang tumututol dito dahil sa umano'y conflict of interest. Sagot naman dyan ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino. Sa halip na pigilan ang Kongreso, mas mainam na ituloy ito at i-maximize kung ano ang pwedeng malantad, no, sa issue ng flood control. This does not preclude yung investigation mismo ng whether it's the ombudsman or a COA special audit ay kailangan pa rin gawin ang mga yan. Sa naunang pahayag ni House Deputy Speaker Yasser Balindong, pumalag din siya laban sa mga bumabatikos sa Kamara hinggil sa issue. Pagbibigay din naman ni House Committee on Public Order and Safety Chair Rolando Valeriano, walang kinikilingan ang Kongreso at lahat ng may kasalanan tiyak na papanagutin. Giit ng mga kongresista sa huli, tanging katotohanan lamang ang nais nilang mapanaig. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.